What's up mga idol? Hinebra may isa pang trade, goodbye Maverick Ahanmisi. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Quick update lang tayo sa player na pipiliin mamaya ng Hinebra sa PBA draft, dahil naglabas na ng balita ang mga legit na source, at sinasabing 2 player na lang daw ang pinagpipilian ni Coach Tim, at parehong solid na big man ito. Ito nga ay ang 6'5" na small forward at napakagaling na player na si Kalen Chongson, at ang 6'7" power forward ng Ateneo na si Kai Balongay. Sobrang solid talaga kahit sino ang mapili sa 2 player na ito. Samantala, sunod-sunod na ang mga pasabog at blockbuster trade ngayon sa PBA. Ang nauna na nga dyan ay ang Terra Firma Jeep at Barangay Hinebra, matapos magkaroon ng 4-man trade at kasama pa ang pick swap. Marami ang sobrang nagulat sa trade na ito, at iba't iba nga ang paniniwala ng mga fans. Ang iba ay sinasabing malulugi ang Hinebra, ang iba ay sinasabing malaking pagkakamali ang ginawa ng Terra Firma na bitawan ang rising superstar nila. Alam naman nating lahat kung bakit ganito ang aksyon na ginawa ni Coach Tim at ng Barangay Hinebra, dahil matanda na ang mga nasa lineup nila. Gusto nga daw nila na mas maging bata at fresh na ang mga players nila. Kaya naman may isa pang trade na gagawin ang Barangay Hinebra. Gusto daw kasi nila na hindi lang basta young and fresh player. Gusto daw nila ng quality player na talagang maaasahan lalo na sa mga crucial moments at important games. Alam naman nating lahat na noong natalo ang Hinebra sa Meralco last All-Filipino Conference Semifinals, si Maverick Ahanmisi talaga ang pinaka-inaasahan ng Hinebra. Kinuha nga siya noon para mag-produce ng mga magandang score. Pero sa kasamaang palad ay isa pa siya sa mga players na hindi masyadong nagpakitang gilas, kaya naman ayon sa mga source ay bibitawan na daw talaga si Ahanmisi, at maghahanap ng player na pwedeng ipangpalit sa kanya. Hindi na daw siya kakailanganin ngayon, dahil meron na silang Stephen Holt na hindi hamak na mas magaling at mas maaasahan kumpara sa kanya. Mas bata pa ito at mas mababa ang sweldo kada buwan na hinihingi niya kumpara kay Ahanmisi. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay dapat na nga talagang bitawan si Ahanmisi dahil sobrang inconsistent at nawala ang husay niya. Kinuha siya noon para maging superstar pero hindi niya na-reach ang expectations, kaya dapat na siyang bitawan. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, dapat na nga bang bitawan ng Hinebra si Ahanmisi? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.